Ako po naniniwala, kung naiintindihan ng mga tao yung sinasabi mo, yun yung tunay na magagaling. Eto naman po, punta naman po tayo rito. Sabi naman sa inyo, mahaba pa po 'to yung argument diyan po sa tungkol diyan sa unprogrammed funds. Pero eto pa lang po muna yung, ating mga naunawaan. Okay. Paano binaboy ng 19th Congress ang mga Pilipino? Ginawa nilang zero budget ang subway. Eto po, dito ako gulat na gulat, 'no? Ayon po kay, dati kasing budget secretary 'to si ano, eh, si DBM, tama. DBM, si yung magaling na Diokno, si Benjamin Diokno. Pinakikinggan ko yung mga sinasabi niya, tinanggal daw po yung mga dapat kasi yung mga nautang po natin, mga nautang po yan, eh, yung mga sa subway, sa North and South Commuter Railway, inutang po natin yan. Pero dapat tutumbasan po natin yan. Hindi po sa kanila po, ang sagot po nila, yung paggawa lang po ng mga subway, saka yung mga train, north to south train. Bakit hindi pa nagsimula, 'di ba? O kasi nga po, yung katumbas natin, ang pinakamalaking budget po diyan, yung budget po sa pagbili ng lupain. Yan po yung sinasabi nating right of way. Dadaanan yung ano mo, yung, lote mo, babayaran ka ng pamahalaan. May budget po 'yan, pero ang ginawa po nila, tinanggalan nila ng mga budget yang mga subway. Eto nakakagulat mga kapatid, 2029 dapat gawa na yung subway. Kasi sinimulan ni Digong 'yan, eh. Kita niyo hindi nila maipagmalaki yung subway. Samantalang dapat 2029 gawa na 'yan at iba pa, ang dami, oh, commuter railways, North-South commuter railways and other big ticket foreign assisted projects. Kasi nga nilipat nila sa unprogram. Tapos yung unprogram naman, yan po, ginamit nila yung nakalaang pondo para sa kanilang mga insertions. Kinuha pa nila yung PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS. Nilagay po nila sa kanilang mga insertion. Na panay, karamihan po, hindi naman po lahat na insertion, pero marami po sa insertion na punta sa flood control. Bakit sa flood control? Madaling magnakaw sa flood control. Kasi mahirap po nakawin yung ano, eh, yung, bakit po 22 lang napatay, oh, 'di ba? Merong taon na 22 lang yung napatay yung classroom. Putya, mas marami pa yung lalawigan. Ilan ba yung probinsya ng Pilipinas? Mas marami pa po yung lalawigan. So, ibig sabihin, kung ibibigay mo, bawat probinsya bibigyan mo ng classroom, kulang pa. Isang classroom lang, isang room lang. Sa onti po na napagawa. Bakit po? Mahirap magnakaw sa classroom, eh. Pwede mo bang sabihin niya, eto po ang classroom, tapos mag-o-okey, principal po pipirma diyan. O eto po, tinatanggap niyo na po 'to, yung, classroom. Tapos mag-aano pa yan, meron pa pong mga 'pag classroom po ang pinagawa, building para sa DepEd, mag-aano pa po yan, cutting ng ribbon, pagbibindisyonan pa ni father. Alam nga namang puwede kang mag-ghost project, hindi ka po mahihirapan ka na mag-ghost project. Sa eskuwelahan kasi ang daming nakabantay. Nakabantay po pati mga PTA, nakabantay ang barangay. Putya, pipirma yang mga yan. Na-receive nila. Asan yung na-receive natin, sir, na classroom? Ay, darating pa lang. Hindi completed yung pinirmahan ko, sir, eh. Patay ka diyan. Di katulad sa mga flood control, panay magnanakaw yung mga pipirma. Oo, yun, kunwari completed na. Kaya po nila nilagay diyan. Meron na silang sistema ng mga magnanakaw. Sa madaling salita,
Ano po epekto niyan? Hindi matatapos sa oras yung ating mga pagawain. Eh bakit hindi umaangal yung inutangan natin? 'Di ba? Ayan, praktikal na katanungan. Halimbawa po yung JICA o kung sino pa man na inutangan natin. Bakit hindi umaangal ba dong? Eh 'di ba pag nade-delay yung trabaho, once na nade-delay, lugi yung nagpapagawa, 'di ba? Bakit hindi umaangal yung mga inutangan natin na nagpapagawa? Kasi binabayaran natin yung mga delay. Kaya nagbabayad tayo kahit wala silang ginagawa, yun ang problema natin. Bakit ko naman pinalo? Kasi gumaganon ka na naman talaga eh. Nalalaman ka pang papalo-palo eh. Ayan, paluin mo mukha mo. Pati mga ganun-ganun pa kasi sa lamesa eh. Huwag ka nang pumalo. Alam mo namang ipukpok na yung ano eh, yung iyong laptop. Bibili na nga ako ng laptop uli. Alitin sa'kin. Nagbabayad na po tayo sa interest, nagbabayad pa po tayo sa delay. Oh, yan po ang problema natin. Kaya hindi po sila talaga angal. Puta, nagbabayad naman tayo ng interest eh. O ano po ang revelasyon sa akin? Halimbawa po, sabi ni Jokno, dapat 2029 tapos na yung subway. Magagamit na natin. Naka-subway na tayo, parang sa Hong Kong, subway. Wala tayong makikita. Kasi nasa ilalim tayo ng lupa. O ngayon, tsaka mabilis na yung biyahe. Dahil po sa hindi nila pinopondohan, may pondo po may pondo. Inuutang natin yung mga pondo na yan, hindi nila pinopondohan yung dapat pondohan. So ano ngayon mangyari? 5 years po na madedelay. So dapat tapos na ng 2029, magbilang pa po kayo ng 5 years. Dapat mapapakinabangan na natin sa pangalawang taon ni BP Sara, ini-inaugurate na yan, hindi na po. Plus 2029, plus 5 years, 2064 na. Ang presidente na mag-inaugurate niyan si Baste na. Ganyan po ang epekto ng ginawa ni Marcos ngayon. Kaya ngayon naunawaan natin, Badong, bakit walang naipatayo si Marcos na kahit ano? Kaya nang aangkin na lang ng Bukana Bridge. Wala po talaga dahil dinala nila lahat sa flood control project. Wala na po tayong oras kaya kailangan po natin mag ano. Kaya talagang peste po pero may nag-imbestiga ba niyan? Inday Sarang gusto nilang gisahin. Ngayon po, lumalabas na po ang katotohanan ng lahat. Pati yung ginagawa nyo rin sa HOR, malaking kalokohan. Okay. Hindi po eh. Okay lang po. Hindi po tayo tumututol na ituloy lang. Ang gusto lang nga natin, ituloy niya eh. Ang problema natin kay BBM, hindi niya tinutuloy. Wala naman pong problema. Angkinin mo, ikaw yung inaugurate. Wala po akong problema dun. Ang problema, paano ma-inaugurate kung hindi nyo naman tinutuloy? Sinong presidente ng tate, langis talaga ang gusto nila? Democrat man o Republican pa yan. Ayan na, bumalik na po. I pray matapos ng gulo sa Middle East. Ayan nga po, pansamantalang natapos na. Pinagyayabang niya ni Bangag ang subway, siguro nagising hindi kanya. Boss, pag si BBM di na kaya magpatakbo ng bansa, di na kaya magpatakbo ng bansa, need pa ba mag-oath taking ni Soto pagpapalit na siya? O naman, isitan recto, hindi ko, may bago kayatang saligang batas eh.
Pag hindi na kaya ni BBM si VP Sara, bakit mo nasabi na si Tito Soto? Yan, shortcut. Wag mong ano, kung hindi ko nabasa yan at iba nakabasa, nanlito ka pa dito pa sa channel. Wag ka manlilito. Hindi po, alam mo yan na hindi si Tito Soto papalit. Si VP Sara, VP nga eh, Vice President nga eh. Hindi naman po yan kinakailangan ng ano, hindi naman po, alam mo, isitan recto. Hindi tanong yung ginagawa mo eh. Gusto mong lituhin yung mga tao. Hindi po papalit si Tito Soto. Si VP Sara po papalit. Boss Buds, parang tampering of evidence sa yung kung improve na yung evidence na nasubmit na. Tama nga naman, kung ano yung binigay na evidence, doon lang dapat mag-decide. Kung sufficient o hindi, galing. Opo, kaya kung hindi po siya sufficient, dapat ideklara nila na hindi sufficient. Eh, ang problema, nakinig sila kay Dilima. Eh, sino ba si Dilima? Complainant. Halos siya na nga yung complainant eh. Siya pa rin yung masusunod sa rules. Eh, putya. Wala talaga. Tanong-tanong po. Magtanong tayo. Pababa na lang ako pa. Hindi na ako nakapagluto eh. Ayaw nyo na magtanong? Bagong gising ata si Recto, gumawa ng sariling batas. Meaning, pwedeng pumalit si Sara agad kahit may pending case siya na file. Opo, wala pong kinalaman yung mga kaso na yan. Hindi siya pwedeng ano ng mababaliwala na po yung impeachment. Huwag po kayong maniwala, natuloy pa rin ang impeachment. Halimbawa po, natigok si BBM. Ang impeachment mo, tandaan po ninyo, ang impeachment ay yan po pagtatanggal sa pwesto. Impeachment, ini-impeach ka, tinatanggal ka sa pwesto. Eh kung hindi ka na vice president, presidente ka na, hindi ka na pwedeng kasuhan nung ginawa mo nung vice president. Pwede kang kasuhan pag natapos na yung termino mo o kaya ma-impeach ka bilang president. Eh, kaupo mo pa lang eh. Paano ka nila impeach bilang president? Wala ka pa nga nagagawa. Moot na po yan, no? Eh, eto po, kung ang gusto nyong itanong, si VP Sara ba, hindi na pwedeng ituloy. Halimbawa lang, halimbawa, hindi ko po sinasabi na sila na lang po, iba na lang po yung magsapanta. Halimbawa po, hindi na kaya, nag-resign si BBM. O kaya, hindi na kaya dahil malubha yung sakit. Si VP Sara na magiging vice. Ang tanong ba, matutuloy pa ba yung impeachment? Hindi na po. Kasi ang impeachment lang naman, ginagawa yan para tanggalin ka sa pwesto. Ano pang tatanggalin sa'yo? Eh, hindi ka na nga vice president. President. Hindi, kahit ba, di ba impeachable din yung presidente? Hindi ba pwedeng ituloy? Hindi po. Kasi tinatanggal ka sa pwesto mong vice president. Paano mo itutuloy yun? Isang araw pa lang na presidente, may kaso na kayo agad? Ginawa niya yan nung VP siya eh, di ba? Yun po, kinakailangan maghintay pa kayo ng kasalanan niya na gagawin nang siya ay nahawakan, nahawakan ko tong Lola Remedios. Sa kalikutan ko. Parang may sariling mga utak tong kamay ko. Hindi ko na maiinom. Nahawakan ko lang, binuksan ko. Natawa ako rin. Agad tinatali ko kamay ko. Buhay pa ba si Bangag? Hindi ko pa nakikitang nag-live. Eh, maghintay po tayo ng official na announcement.
Ang sabi ni Auntie Claire, buhay, okey naman daw, eh. Baka yung sinabi niyang mag-oath si Soto bilang VP kuya. Halimbawa si VP ng presidente, automatic ba si Soto ang VP kuya? Hindi po automatic. Bakit po? Nangyari na yan kay Erap, eh. Alam mo, nagmarunong pa ako, eh, 'di ba? Nag-uusap kami ng katabi ko na hindi ko naman kakilala. Pareho kaming solo, pareho kaming walang, nagpunta kami sa EDSA nung kay Erap, eh. Ako, may nakatabi ko, solo rin siya. Siyempre ang tendency kasi magkakagrupo, kami walang grupo, nagkuwentuhan kami. Tinanong niya ako, "Brad, 'pag ba natanggal na si Erap, dahil vice president si ano, sinong magiging vice president ni Gloria?" Tanong niya sa akin. Saan siya mamimili? Sabi ko, hindi siya mamimili, automatic Senate President. Dun ko na rin napagtanto na mali yung akala ko. Mamimili pala si Gloria. Mamimili yung Vice President, kung siya na presidente, dapat may Vice President. Mamimili siya sa dalawang grupo lang. Sa grupo ng mga senador at grupo ng mga So, ang pinili ni Gloria Macapagal, hindi yung Senate President, kundi si Chopisto Ginggona. Boss Buds, pumalit si Sara, pwede pa ba siyang tumakbo sa 2020? Pwede po. Kasi tinutuloy niya lang naman etong termino na to, tinutuloy niya lang yung pagiging presidente ni BBM. Boss Buds, may nag-makeup daw sa Malacanang. Ang galing ng pagkaka-makeup. Parang natutulog lang daw. Totoo po ba pending ang Blue Ribbon kay Gob Cabit? May nagsabi po pero hindi ko po nakukumpirma. Wala pa pong official na announcement si ano, mamaya po ibabalita natin 'yan, ha. Ayaw ko na pong pindot-pindot kasi nasa patapos na tayo, eh. Mamaya po siguro 'yan ang isang topic natin. Kung si Tutasen maging VP, pwede na rin siyang patalsikin, Boss Buds. Pwede na. Pwede na siya. May kaso naman kayo, pwede namang kasuhan yung ano, yung senador, eh. O sino magiging VP president na si Sara? Kung sino po yung pipiliin ni VP Sara? Maghimala si BBM, binuhay si Enrile. Marcoleta na yon. Boss Buds, tanong ko lang, pwede bang magpatuloy sa hearing ang Justice Committee sa April 14 kahit wala pang desisyon ng SC sa denial ni Sara sa Opo, kasi wala pang ang desisyon. Kaya as usual lang. Nagpetisyon siya, 'di ba, para pigilan. So kung wala pa pong desisyon yung Supreme Court, tuloy po nila 'yun. Pero ganun pa rin po 'yun. Subject pa rin sila na lumalabag sila sa batas. Nasa kanila po 'yun, eh. Boss Buds, nilabas na ni Attorney Baligod ang video na pagdiskarga ng maleta sa helicopter. Ano naman kaya ang masasabi ni Auntie Claire? Matik na yan si Auntie Claire, sabihin na naman niya na ano po ang na yan po ay hindi pa rin po ebidensya. Automatic na sa kanya yan. Nomination ng new VP from the Senator HOR, majority vote. Hindi po. Pili lang po yan, presidente lang po yan, hindi po iboboto. Presidente po ang mamimili. Nakita po nyo ba, Sir Buds, yung sinishare ni Kong Defensor sa recorded call nila ni Saldico? Dapat topic natin yan, kaya lang naubos na, eh. Mamaya isasama natin sa topic. Reserve ko yan, eh. Pag may oras pa kako, ipapasok ko tong topic na. Meron po. Meron pong nakasalang po yan ngayon dapat. Kaya lang hindi natuloy kasi nga, ayan, yan na nga kasunod, eh.
Tsaka yung ano, kung ano-ano pa. Tanong-tanong. Puwede rin po kayong magpakape at mag-likes, ha. Alam niyo, kung mahal niyo po 'tong channel natin, mag-likes lang po kayo na mag-like. Nakita po niyo, sir, we love world peace. Mga video na po ang sinishare ni Attorney Baligod sa mga delivery ng ex-marines. May ginalaw ka na naman, Sir Badong, may mga glitch yung video. Wala bang magawa ang taong bayan para matigil si Lacson at Soto sa pagsisinungaling? Wala nga tayong magawa na mag-imbestiga sila, eh. Yung mga nagme-makeup, yung nagme-makeup in ban ng nag-makeup kay Franz Castro. Good morning, Sir Baz. Makakasuhan ba lahat ng cabinet ng Kunaybans sa pagtatakip sa kalagayan ng presidente? Nag-like na rin. Diyan po, totally wala po akong alam diyan, no? Sa Kunaybans sa pagtatago. Gandang tanghali kay ND ni Badong. Ano na, tegi na ba si Bangag? Ang daming pasakalye ng Malacanang. Wala pa pong opisyal na pahayag. Ang tahimik na talaga ni Lacson sa flood control. Pinatay na talaga ang flood control issue. Correct. Gusto ko yung next topic about Saldico at Kong Mike. May birada ka ba, kuya? Abangan ko next live din. Di ko kasi napanood yan kay Sir Mike. Oo, tatapik natin yan mamaya. Pero malamang topic din namin yan sa Birada Agila. Comment, likes po. Dagdagan nyo po yung likes natin. Talaga. Pahina ng pahina yung ating... yung nanonood sa atin. Dati, 1,000 likes ang habol ko. Ngayon, 1,000 views na eh. Guys, kung next topic about Saldico at Kong Mike. May post po ngayon si Vivian Velez na turn back ang B-52 bomber. Di talaga nagjo-joke si Trump. Pwede bang puwersahin ng taong bayan na palabasin si BBM kung tegi na? Ano? Pang puwersahin ng taong bayan? Ano po pwedeng puwersahin? Kung buhay po ang Pangulo ng Pilipinas, anong pupuwersahin nyo? Kayo natitigok, ganun ba? Kilig na kilig pa si Claring nung tinatanong ni Ivan Mayrina. Iiyak ka din kung talagang gulay na si Bangag. Boss Baz, nasa St. Luke's na naman si BBM kagabi. Sana di ko po alam kung nasa St. Luke's. Wala po akong balita. Ano ba sabi ni Auntie Claire? Yan yung problema eh, no? Alam nyo kung katiwa-tiwala sana yung yung mga tagapagsalita ng Pangulo. Wala tayong alinlangan eh. Namimiss na namin si Mike Abe, Boss Baz. Asa na kaya yun? Vlogger pa rin, alam ko. Boss Baz, sa tingin mo kaya sinabi ni Boying nakakasuhan si Chis at Tambi para matakpan yung oral argument sa GAA kahapon? Naman. Hindi naman. Tignan natin. Pagdating ng June at walang nakasuhan, talagang palabas lang. Pero pag sa Mayo, nakasuhan nila, naka-dislike na. Boss Baz, pwede bang kasuhan din ni BP yung mga nagpapa-impeach sa kanya kapag di napatunayang mga bintang nila?
'Di po mahilig si BP magkaso, eh, ewan ko lang ngayon kung magkakaso po siya. Yung pare ba kakasuhan? O boss kakasuhan daw ng admin si Water Escudero. Oo, sinabi nga ni ano, hindi admin, kakasuhan iba pa siguro yun sa admin. Alam ko kakasuhan ni Boying. Busy siguro mga likers mo, buds, kasi long weekend vacation 9 to 12. O o o Claire sinungaling. Anong meaning ng battery salute? Hindi ko po alam. Media blackout talaga sa SC, GAA. Yung medical bulletin ni BBM, obligado bang dapat ipahayag ng Malacanang? Alam nyo, totoo po, dapat. Oh, kung obligado, kasi ang tanong mo, obligado eh. Pero kung tinanong mo, dapat bang ilabas? Ako, dapat nilang ilabas. Kasi, antindi na ng chismis eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, bakit hindi na chismis yung totoo ba na pinagbentahan tayo ng Russia ng oil? Kasi may patunay. Ayan, no? Tara Sky. Media blackout talaga sa SCGAA. Alam nyo, yung medical bulletin ni BBM. Pero kung obligado, meaning kasi ng obligado na aayon sa batas. Yan po, hindi ako sigurado. Pero kung dapat ba sila maglabas ng medical bulletin, dapat. Kay Jason sa yung post. Na ano? Ano yung kay Jason sa na post? Tuloy-tuloy nyo kasi. Kung kakasuhan si Tambi, pat sa May pa. Eh, kaya nga po, kumukuha ngayon ng mga salin eh. Diba? Para pandagdag sa ebidensya. Pag sa St. Peter na siya dinala, din tayo maniwala. Boss Badong, ano yung itinalaga si Pastor sa UN? Pero nakakulong siya at may fix naman yun. Tiner ko. Pwede ka namang italaga na suspended eh. Parang mga ano lang kasi yan eh, di ba? Pero meron nagsasabi na April Fools lang daw yun. Alamin na lang natin. Tapos paghanapan, kakasuhan na naman mga nagpost ng tigok na si Bangag. Correct. Cinematic. Temente Air and Tak. Dapat bang ilabas ang SAL NBP Tara Boss Buds? Malalaman natin yan kung kakasuhan sila ni BP Sara sa paglalabas nila. Pero yung ginagawa nila na dapat bang kunin sila yung mag-sabina, ano na nga po yan, di ba? Sabi na nga po, fishing expedition. Ayon daw sa konstitusyon, ang medical bulletin ng Pangulo, sabi ni Guanzon. O yun pala eh. Abogado naman yan si Guanzon. Hello, Sir Buds. True kaya na si JJ Suarez ay deads na rin? Wala po akong idea sa mga kung sino mga namatay at ano. Isa lang po ang panalangin ko. Sana po magkatotoo yung sinabi ni Cara David. Yung hindi lang po pa isa-isa, lahatan. Yung kumbaga yung nagme-meeting sila, maligaw yung ano. Yung bomba para sa Hormuz dito napunta.